Narito na ang PTV Balita ngayon. Pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibleng pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon Grid. Ayon sa Energy Department, inabisuhan na nila ang mga stakeholders na maging handa sakaling itaas ang yellow alert ngayong Abril o Mayo. Inalerto na rin ng ahensya mga gumagamit ng Interruptible Load Program at mga generator. Aminado ang DOE na tumaas ang demand sa kuryente, lalo't matinding init na panahon ang nararanasan ngayon. Patuloy na minomonitor ng ahensya ang power reserves at maintenance sa mga electric grid. Sa ibang balita, iniimbestigahan na ng Toll Regulatory Board ang pagpalya ng Radio Frequency Identification System na naging sanhi ng pagsikip ng daloy ng trapiko sa mga expressway noong Semana Santa. Ayon kay TRB spokesperson Julius Corpus, posibleng nagkaroon ng problema sa equipment o wala sa tamang kondisyon ang RFID stickers na nakabit sa ilang sasakyan. Samantala, pinapatawag na ng Kamara mga opisyal na namamahala sa mga expressway. Magugunitang noong Miyerkules Santo, maraming sasakyan ang kinailangang hatakin habang napuno naman ang mga motorista ang cash lane sa North Luzon Expressway. Samantala, alamin natin ang ibang balita kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi ug maayong adlaw. Mga mountain barangay sa Dakbayan sa Sugbo gipaubos sa state of calamity tungod sa padayong nasinati nga El Nino. Usa ka resolusyon ang gipasar sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga formal nga nagpaubos sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa state of calamity. 28 ka mga barangay sa Dakbayan ang labing apektado sa padayong nasinati nga El Nino. Usa ka emergency meeting na ang gipahigayon sa LGU sa Cebu City. Uban ang konseho ug ang pipila sa mga departamento sa LGU aron matagaan og daling sulbad og tabang ang mga labing apektadong mga residente sa bukirang bahin sa Dakbayan. Samtang sa laing bahin, usa ka sunog ang niulbo sa barangay Sambag 1 sa Dakbayan nga gipaubos sa first alarm. Daling girespondihan sa kabombiruhan ang usa ka sunog pasado alas 3 sa hapon gahapon. Daling nakontrolar ang maong sunog sud sa kapin 20 ka minuto. Dali sab nga gipabakwit ang mga nurse, hospital staff ug pipila ka mga pasyente sa tapad nga tambalanan sa nasunog nga panimay. Padayon pang investigasyon sa BFP sa maong sunog nga gibanabanang adunay kapin 200,000 pesos nga danyos. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At ngayong 50th anniversary ng People's Television Network, kasama namin kayo sa aming selebrasyon. Kung kayo'y naging bahagi ng PTV, aming natulungan o may memorable experience sa People's Television Network, magpadala ng alinmang picture, videos o testimony sa kwentong ptv@gmail.com. Maaari nyo rin gamitin ang hashtag kwentong PTV at i-post sa social media. Sa 5 dekada, sama-sama tayo mula noon hanggang ngayon. Dahil ang PTV ay para sa bayan at ang Pambansang TV ay para sa bagong Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.